Ang bahay bakasyonan na ipinundar namin ng aking yumaong asawa sa Tagaytay, ang tahanang pinangarap naming pagtanduan ay wala na sa akin. Ipinamigay ko na. Isang pirma lang sa isang dokumento at ang ari-ariang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang lugar na puno ng aming mga alaala ay tuluyan ko ng binitawan. Hindi ko ito ipinagbili. Hindi ko rin ito ipinamana sa aking nag-iisang anak na si Katrina. Sa halip, ibinigay ko ito sa isang pundasyon sa mga taong hindi niya kailanman nakilala. Ginawa ko ito nang walang anumang paalam sa kanya. Isang umaga, nagising na lang siya na ang lahat ng inakala niyang mamanahin niya, ang lahat ng inaasahan niyang magiging sa kanya balang araw, ay biglang naglaho na parang bula. Bakit ko ginawa ang isang bagay na tila walang puso? Bakit ko itinakwil ang karapatan ng sarili kong dugo at laman sa isang bagay na pinaghirapan ko ng 30 taon? Dahil bago ko ginawa iyon, may ginawa muna siya sa akin. Isang bagay na sumugat ng malalim, hindi lang sa aking puso, kundi sa aking buong pagkatao. Hayaan ninyong ikwento ko ang lahat mula sa simula. Nagsimula ang lahat sa isang Biyernes ng hapon, isang ordinaryong Biyernes. Pagod mula sa isang buong linggong pag-aasikaso ng mga proyekto sa Makati, ang tanging nasa isip ko lang ay ang makatakas. Makatakas mula sa ingay, sa polusyon, sa walang katapusang trapiko ng syudad. Ang kailangan ko lang ay 3 araw. 3 araw ng kapayapaan sa aking santuwaryo sa Tagaytay. Ang bahay na iyon ang aming pangarap ni Elena, ang aking asawa. Bawat sulok noon, bawat bintana na nakatanaw sa Bulkang Taal ay may kwento ng aming pagmamahalan. Mula nang siya'y pumanaw 3 taon na ang nakalipas, ang lugar na iyon na lang ang nagsisilbing koneksyon ko sa kanya. Doon ko nararamdaman na kasama ko pa rin siya. Kaya't heto ako nagmamaneho ng halos 2 oras. Tinitiis ang trapiko sa SLEX, dinadaanan ang mga pamilyar na tanawin, at sa bawat kilometrong lumilipas, unti-unting gumagaan ang aking pakiramdam. Iniisip ko na ang malamig na simoy ng hangin, ang mainit na kape sa aking terasa habang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Kapayapaan, iyon lang ang hiling ko. Ngunit pagdating ko sa tarangkahan ng sarili kong pamamahay, may isang bagay na mali. May isang kotseng nakaparada sa garahe. Isang kotseng hindi sa akin. Kinabahan ako. Pero pilit kong inisip na baka may bisita lang ang aking hardinero. Dahan-dahan kong ipinasok ang aking sasakyan at nang ako'y bumaba, doon ko sila nakita. Sa terasa ko, sa mismong lugar kung saan kami ni Elena, ay nagkakape tuwing umaga. Nakatayo ang 2 tao. Nakasuot sila ng puting bathrobe, tila mga hari at reyna sa kanilang palasyo. Ang isa ay ang aking anak, si Katrina. Ang isa naman ay ang kanyang asawa, si Paulo. Nagtatawanan sila, hawak ang mga tasa ng kape na parang sa kanila ang buong mundo. Nabitawan ko ang aking daladalang bag. Ang mga binti ko ay tila nanlambot. Katrina, tawag ko. Ang boses ko ay nanginginig ng bahagya. Napalingon sila. At ang ngiti sa mukha ng aking anak ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang ekspresyon na hindi ko kailanman nakita sa buong buhay ko. Isang tingin na puno ng pagkainis, ng lamig. Tila ako isang istorbo, isang pulubing kumakatok sa kanilang pintuan. Pa, anong ginagawa niyo dito? Tanong niya. Ang boses ay matigas at walang anumang bahid ng paggalang. Napalunok ako. Anak, bahay ko ito. Dito ako magpapalipas ng weekend. Lumapit siya sa may rehas at mula sa itaas, tumingin siya sa akin na parabang ako ang pinakamaliit na tao sa mundo. Hindi pwede, sabi niya, simple at direkta. Hindi kayo pwedeng magstay dito. May romantikong weekend kami ni Paulo. Umalis na kayo. Umalis na kayo. Ang 2 salitang iyon ay tumusok sa aking puso na parang isang punyal. Paulit-ulit, umalis na kayo. Sa sarili kong bahay. Sa lugar na itinayo ko mula sa aking dugo at pawis. Pero anak, nag-drive ako ng malayo. Pagod ako. Gusto ko lang magpahinga. Pagmamakaawa ko, doon na siya sumigaw. Ang boses niyang matinis ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Hindi niyo ba naiintindihan? Umalis na kayo at wag niyo kaming istorbohin. Pabigat lang kayo dito. Pabigat.
Yun ang salitang pumatay sa kung anumang natitirang pagmamahal at pasensya sa loob ko. Ako, ang kanyang ama na nagbigay sa kanya ng lahat. Nagpaaral sa kanya sa pinakamagandang unibersidad, pinayaran ang kanyang magarbong kasal, pinilhan sila ng bagong SUV ng masira, ang luma nila. Ako, isang pabigat, walang utang na loob, yun ang tawag doon. Isang cancer sa kultura natin na unti-unting sumisira sa pamilya. Ang paglimot sa sakripisyo ng mga magulang. Nakatayo lang ako doon, hindi makagalaw. Ang mga alaala ng aking asawa ay bumalik sa akin. Ang payo niya bago siya mamaalam, Arturo, pagpasensyahan mo si Katrina. Mahal na mahal ka ng batang iyan. Sinunod ko iyon. Sa loob ng 3 taon, tiniis ko ang lahat. Ang kanyang mga pagbabago ng ugali, ang kanyang mga walang katapusang hiling, ang kanyang unti-unting paglayo. Tiniis ko dahil siya na lang ang natitira sa akin. Siya na lang ang buhay na alaala ni Elena. Ngunit habang nakatingin ako sa kanya doon sa itaas, sa kanyang malamig na mga mata na pagtanto ko, ang babaeng nakatayo sa harapan ko ay hindi na ang anak na pinalaki ko. Siya ay isang estrangherong sakim at walang puso. Sige, sabi ko, ang boses ko ay basag. Aalis na ako. Pinulot ko ang aking bag mula sa lupa. Habang naglalakad ako pabalik sa aking kotse, narinig ko pa ang pahabol niyang salita na kasing sakit ng isang sampal. Mabuti, sa susunod, tumawag muna kayo bago pumunta. Tumawag muna para humingi ng permiso sa sarili kong pamamahay. Habang nagmamaneho ako pabalik sa Maynila, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa aking mga mata. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng galit, ng matinding galit. Ang lalaking maunawain at mapagpasensya, ang amang handang ibigay ang lahat, ay namatay sa mismong araw na iyon. Ang ipinanganak mula sa kanyang abo ay isang taong may bagong layunin. Hindi niya alam na ang matandang lalaking pinalayas niya ay hindi lang isang ama. Ako ang lalaking nagtayo ng isang kumpanya mula sa wala. At ang lahat ng aking natutunan sa mundo ng negosyo, ang diskarte, ang pagiging tuso, at ang paghihintay sa tamang tiyempo. Lahat ng iyon ay gagamitin ko na ngayon laban sa kanya. Hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Isang masakit na leksyon tungkol sa respeto at utang na loob na hinding-hindi niya malilimutan. At ang pagkawala ng bahay na iyon, ang sorpresang naghihintay sa kanya, iyon ay simula pa lamang. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-comment sa ibaba kung mula saan kayo nakikinig ngayon. Ang biyahe pabalik sa Maynila mula sa Tagaytay noong Biyernes na iyon ay ang pinakamahaba at pinakamabigat na biyahe sa buong buhay ko. Ang bawat kilometrong tinatakbo ng aking sasakyan ay tila 1 milyang naglalayo sa akin. Hindi lang mula sa bahay na iyon, kundi mula sa anak na minsan kong itinuring na aking mundo. Ang mga salita niya, pabigat, istorbo, umalis na kayo, ay umuulit-ulit sa aking isipan na parang sirang plaka. Mas masakit pa ito sa anumang pisikal na pananakit dahil ang sugat na iniiwan ng salita, lalo na kung galing sa sarili mong anak, ay hindi basta-basta naghihilom. Pagdating ko sa aking bahay sa Makati, ang katahimikan ay sumalubong sa akin. Isang katahimikang dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila isang malaking paalala ng aking pag-iisa. 3 araw ang lumipas, Sabado-Linggo, Lunes, 3 araw ng paghihintay. Sa bawat pagtunog ng aking telepono, umaasa ako. Umaasa akong si Katrina ang nasa kabilang linya na tatawag siya para humingi ng tawad. Sasabihin niyang nadala lang siya ng bugso ng damdamin na hindi niya sinasadya ang mga nasabi niya. Umaasa ako dahil sa kabila ng lahat, ama pa rin niya ako at ang puso ng isang magulang ay laging handang magpatawad. Ngunit walang tawag na dumating. Ang Sabado ay napalitan ng Linggo, ang Linggo ay napalitan ng Lunes. At sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asa sa aking dibdib ay unti-unting namamatay at napapalitan ng isang malamig na katotohanan. Marahil, hindi na talaga siya ang batang minahal ko. Marahil,
Ang pagluluksa sa pagkawala ni Elena ay hindi lang sa kanya naging mahirap. Naging mahirap din ito sa akin dahil hinayaan kong maging bulag ako sa unti-unti niyang pagbabago. At noong Lunes ng gabi sa wakas, tumunog ang telepono. Nakita ko ang pangalan niya sa screen. Katrina? Huminga ako ng malalim bago ko sinagot, naghahanda sa kung ano man ang kanyang sasabihin. Pa. Ang boses niya ay walang emosyon, walang init, walang pagsisisi. Ito ay boses ng isang taong may sasabihing importante na parang isang business transaction lamang ang aming pag-uusap. Katrina, anak, sagot ko, pilit pinapakalma ang aking sarili. Pakinig kayong mabuti, sabi niya, diretsahan at walang paligoy-ligoy. May napagdesisyonan na kami ni Paolo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Anong desisyon? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan na para bang sinasadya niyang patagalin para mas maramdaman ko ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin. At nang siya'y nagsalita, ang mga salita niya ay bumagsak na parang mga bato sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng alon na sumira sa lahat ng natitira kong kapayapaan. Ang bahay sa Tagaytay, sabi niya, mapupunta na iyon sa mga magulang ni Paolo. Kina Mang Nestor at Aling Martha. Hindi ako agad nakapagsalita. Ang mga salita niya ay tila hindi nagproseso sa aking utak. Paulit-ulit kong inisip, tama ba ang narinig ko? Ibibigay niya ang bahay namin ni Elena sa mga biyenan niya? Ano? Katrina, anong pinagsasabi mo? Simple lang, pa, sa kanila na ang bahay ngayon. Kailangan nila ng isang disenteng lugar para tumira. At kayo, bawal na kayong pumunta doon. Bawal. Isang utos, isang hatol mula sa sarili kong anak. Nababaliw ka na ba? Sigaw ko, hindi na mapigilan ang galit na kumukulo sa aking dibdib. Hindi mo pwedeng basta na lang kunin ang pag-aari ko. Ang titulo ng bahay na iyon ay nakapangalan sa akin. Doon ko narinig ang isang tawa. Isang tawang walang kagalakan. Isang tawang puno ng pangmamaliit. Ang totoo, pa, kaya ko. At ginagawa ko na nga. At saka, aminin niyo na bihira niyo namang gamitin iyon, mas mapapakinabangan nila. Pinaghirapan ko iyon, Katrina. 30 taon ng buhay ko ang ipinuhunan ko para mabili ang lugar na iyon. At iyon na nga ang punto niyan, pa, sagot niya. Ang boses ay lalong lumamig. Tapos na kayong magtrabaho. Oras na para ipasa sa susunod na henerasyon ang mga pinaghihirapan niyo. At saka, ano bang ipinaglalaban niyo? Ang damot niyo naman. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa inyo mula nang mamatay si Mama, ang mga salitang iyon ang sumagad sa lahat. Ang paggamit niya sa alaala ng kanyang ina para baliktarin ang sitwasyon, para palabasin na ako pa ang may utang na loob. Lahat ng ginawa niyo para sa akin, sabi ko, ang boses ko ay nanginginig sa galit. Katrina, ako ang nagbayad ng kasal mo. Ako ang bumili ng kotse niyo. Ako ang sumagot sa lahat ng utang mo sa pag-aaral. Ang apartment na tinitirhan niyo. Ako ang nagbigay ng deposito para diyan. Natural lang yan. Mabilis niyang sagot na para bang ang lahat ng iyon ay obligasyon ko at hindi isang bagay na dapat pasalamatan. Trabaho yan ng isang ama at isa pa. Matanda na kayo at nag-iisa. Ano pa bang gagawin niyo sa ganoon kalaking bahay? Matanda na at nag-iisa. Ang mga salitang iyon ay hindi na lang suntok. Ito ay isang saksak na direkta sa puso. Paulit-ulit niyang ipinapamukha sa akin ang aking sitwasyon, hindi dahil sa pag-aalala, kundi para gamitin itong armas laban sa akin. Para iparamdam sa akin na wala na akong silbi, na ang tanging halaga ko na lang ay ang mga ari-ariang maaari niyang makuha. Ngunit sa halip na gumuho, isang kakaibang bagay ang nangyari sa loob ko. Ang sakit ay nag-transform. Naging isang matigas na bakal na bumalot sa aking puso. Ang boses ni Elena na laging nagsasabing, pagpasensyahan mo siya, ay biglang nawala. Dahil alam ko, kahit si Elena ay hindi papayag sa ganitong klase ng kabastusan. Sila ay mga magulang ni Paolo, Katrina, sabi ko. Ang boses ko ay biglang naging kalmado at mapanganib. Hindi ko sila kaano-ano. Pamilya na sila ngayon, kiit niya, at tulad niyo, sila ay marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap nila, doon na ako napuno. Ang lahat ng pasensya na inipon ko sa loob ng 3 taon ay biglang naubos.
Hindi. Isang salita lang. Ngunit sa isang salitang iyon, nakapaloob ang lahat ng aking desisyon, ang pagtatapos ng aking pagiging martir. Natahimik siya sa kabilang linya. Halatang hindi niya inaasahan ang sagot na iyon. Sanay siyang lagi akong sumusunod, sanay siyang ako ang laging umaamo. Anong sabi niyo? Ang sabi ko, hindi Katrina, ang sagot ko ay hindi mo makukuha ang bahay ko. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Sayang lang naman sa inyo ang bahay na yon. Sigaw niya, ang kanyang pagiging kalmado ay biglang naglaho. At doon lumabas ang tunay niyang kulay. Naghihirap ang mga magulang ni Paulo at kayo, nag-iimbak lang kayo ng ari-arian na halos hindi niyo na binibisita. Hindi, ang kabalintunaan ay nakakapaso. Ang dahilan kung bakit mas madalas akong pumunta doon nitong mga nakaraang taon ay dahil kay Elena para hanapin ang kapayapaan. At alam na alam iyon ni Katrina. Makakahanap sila ng ibang paraan, sabi ko, nagulat sa katatagan ng sarili kong boses. Hindi ako makapaniwala sa pagiging makasarili niyo. Sigaw niya, ang boses ay paakyat sa isang hysterical na tono. Kung nabubuhay lang si Mama, mahihiya siya sa inyo. Iyon na. Iyon na ang huling linya na hindi niya dapat tinawid, ang paggamit sa alaala ng kanyang inalaban sa akin. Ang nanay mo, Astro, sabi ko, dahan-dahan at may diin sa bawat salita, ay masusuklam sa kung anong klaseng anak ka ngayon. Narinig ko ang kanyang paghinga. Isang tunog ng gulat at galit. How dare you? At doon, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko kailanman ginawa sa loob ng 3 taon. Pinabaan ko siya ng telepono. Pindot. Tapos. Ang katahimikan sa aking opisina ay nakakabingi. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas sa aking dibdib. Sa labas, ang ingay ng trapiko sa gabi ay patuloy. Ngunit sa loob ng kwartong iyon, lahat ay nagbago. Ang digmaan ay opisyal nang nagsimula. Pagkatapos kong ibaba ang telepono kay Katrina, hindi ako gumalaw mula sa aking upuan ng halos 1 oras. Nakaupo lang ako doon sa dilim ng aking opisina habang ang mga salita niya ay patuloy na naglalaro sa aking isipan. Matanda na at nag-iisa. Makasarili? Mahihiya si Mama sa inyo. Ang bawat salita ay parang laso na unti-unting kumakalat sa aking sistema. Ngunit sa halip na patayin ako, ang laso na iyon ay tila nagbigay sa akin ng isang kakaibang lakas. Isang lakas na matagal ko nang kinalimutan na mayroon pala ako. Ang gabing iyon hindi ako nakatulog. Ang isip ko ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa isang kabayo sa karera. Inalala ko ang lahat. Hindi lang ang nangyari noong Biyernes, o ang tawag niya kanina. Inalala ko ang nakalipas na 3 taon, ang 3 taon mula nang mawala si Elena. Noong una, ang pagluluksa ni Katrina ay totoo. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang bigat ng kanyang pagkawala. At dahil doon, ginawa ko ang lahat para pagkaanin ang kanyang pasanin. Naging ama at ina ako sa kanya. Ang bawat hiling niya, gaano man kalaki o kaliit, ay aking pinagbibigyan. Akala ko iyon ang tamang gawin. Akala ko iyon ang paraan para ipakita ang aking pagmamahal at suporta. Ngunit ngayon sa liwanag ng kanyang kataksilan, nakikita ko na ang aking kabaitan ay naging aking pinakamalaking pagkakamali. Naalala ko ang kanyang kasal, 2 taon na ang nakalipas. Tumawag siya, umiiyak, sinasabing kinakapos sila sa budget. Hindi na ako nagtanong ng detalye. Agad akong pumirma ng tseke na nagkakahalaga ng 1 milyong piso. Ang paraan ng pagtanggap niya noon, tila inaasahan na niya. Walang labis na pasasalamat. Para sa kanya, iyon ay isang bagay na dapat ko talagang gawin. Pagkatapos, 8 buwan ang lumipas, ang kotse naman daw ni Paulo ang nasira. Pa, kailangan talaga namin ng maaasahang sasakyan, sabi ni Katrina sa telepono, gamit ang isang boses na alam kong may kasunod na hiling. At muli, hindi ako nagdalawang isip. Isang bagong SUV na nagkakahalaga ng 1.5 milyong piso ang binili ko at ipinadala sa kanila sa loob lang ng 1 linggo. Naalala ko pa ang tuwa sa mukha ni Paulo. Ngunit si Katrina, halos hindi man lang tumingin sa akin nang ibigay ko ang susi, masyado siyang abala sa kanyang cellphone. At ang pinakamatindi, ang kanyang pag-aaral ng master's degree.
Halos 2,2 milyong piso ang kabuuang nagastos ko sa loob ng 2 taon. 2 beses siyang nagpalit ng kurso na nagpahaba pa sa kanyang pag-aaral. Binayaran ko ang bawat matrikula, bawat libro, bawat gastusin nang walang anumang tanong. Ang mga tawag niya para magpasalamat ay unti-unting umikli hanggang sa tuluyan ng nawala, maliban na lang kung may bago siyang kailangan. Pattern recognition. Ito ang isang kakayahan na nakatulong sa akin para palaguin ang aking negosyo. Ang kakayahang makita ang isang paulit-ulit na kilos o pangyayari. At nang gamitin ko ang kakayahang iyon para suriin ang kilos ni Katrina, ang pattern ay naging napakalinaw. Bawat hiling ay palaki ng palaki. Bawat pasasalamat ay palit ng paliit. Bawat interaksyon ay nagiging mas transactional at nawawala ang pagiging personal. Ang sakit ng katotohanan ay parang sampal sa aking mukha. Hindi ko siya tinutulungan, sinasanay ko siya. Sinasanay ko siyang tingnan ako hindi bilang isang ama, kundi bilang isang bangko, isang walang hanggang source ng pera na hindi kailanman mauubos. Ako ang may kasalanan. Ako ang humubog sa halimaw na kausap ko kanina sa telepono. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ang mga binti ko ay naninigas dahil sa matagal na pagkakaupo. Tiningnan ko ang mga pader ng aking opisina. Nakasabit doon ang mga parangal, mga litrato kasama ang mga kliyente, mga naka-frame na kontrata ng mga malalaking proyekto, ebidensya ng isang buhay na ginugol sa pagiging matalino, sa pagiging estratehiko, sa pagiging isang matibay na negosyante. Ngunit bakit sa personal kong buhay, bakit sa sarili kong anak, naging ganito ako kahina? Ang sagot ay nasa isang silver na frame sa ibabaw ng aking mesa. Ang litrato ni Elena, kuhan noong huli naming bakasyon sa Tagaytay. Nakangiti siya, tumatawa sa isang bagay na sinabi ko. Sa loob ng 3 taon mula nang siya'y mamatay, sinabi kong oo sa lahat ng hiling ni Katrina dahil sa takot. Takot na baka kapag sinabi kong hindi, ay itutulak ko palayo ang huling pamilyang natitira sa akin. Ngunit ang pamilya ay hindi nagnanakaw. Ang pamilya ay hindi nagmamanipula ng pagluluksa para sa pinansyal na kapakinabangan. Ang pamilya ay hindi nagbababa ng telepono sa isang ama pagkatapos hilingin na isuko niya ang kanyang tahanan sa mga estranghero. Hindi na ito pagluluksa, kasakiman na ito. Kinuha ko ang litrato ni Elena, pinagmasdan ang kanyang pamilyar ng ngiti. Mahal na mahal niya si Katrina, ngunit siya rin ang tagapagdisiplina sa aming tahanan. Hinding-hindi niya papayagan ang ganitong level ng kawalang respeto. Hinding-hindi niya kukonsintihin ang ganitong klase ng pag-abuso. Ano ang gusto mong gawin ko, mahal? Tanong ko sa kanyang larawan. Ang boses ko ay isang pabulong. Ang sagot ay dumating kaagad, hindi sa kanyang boses, kundi sa sarili ko. Isang boses na malinaw at matatag. Tigilan mo na ang pagiging biktima, Arturo. Ang paggising na iyon ay parang isang malakas na lindol na yumanig sa pundasyon ng aking pagkatao. Ang Arturo na laging nagpaparaya, ang Arturo na laging umiintindi, ang Arturo na laging sumusuko para sa kapayapaan, ay namatay na noong gabing iyon. Ang natira ay isang lalaking may bagong determinasyon, isang lalaking handang lumaban, hindi na para kay Elena, hindi na para kay Katrina, kundi para sa sarili niya, para sa kanyang dignidad at para sa hustisya. Kinabukasan, ang kalinawan ay dumating kasabay ng pagsikat ng araw. Nagtimpla ako ng kape, kinuha ang aking laptop at sinimulang gawin ang unang hakbang, ang pag-aaral, ang paghahanda. Hindi na ito tungkol sa emosyon. Ito ay tungkol sa diskarte. At ang diskarte ay isang bagay na alam ko. Nagsimula na ang aking plano. Ang umaga ng Martes ay sumikat na may dalang bagong hangin. Ang bigat sa aking dibdib ay napalitan ng isang malinaw na layunin. Ang pagkalito at sakit ay napalitan ng determinasyon. Hindi na ako ang taong naghihintay lang sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ako na ngayon ang gagawa ng mga susunod na mangyayari. Unang-una sa aking listahan, kailangan ko ng legal na sandata. Hindi ako maaaring sumabak sa digmaang ito ng walang tamang kaalaman at proteksyon. Kaya't pagkatapos kong mag-almusal,
Agad kong tinawagan ang opisina ng aking abogado, si Attorney Marco Chan. Si Marco ay hindi lang basta abogado para sa akin. 15 taon na naming pinagsamahan ang mga laban sa mundo ng negosyo, isang matalas na isip na binalutan ng diplomasya. Ang kanyang opisina sa itaas na palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City ay may tanawin ng buong syudad, isang testamento sa kanyang tagumpay. Pagdating ko, sinalubong niya ako ng isang matatag na pakikipagkamay. Arturo, napadalaw ka? Maupo ka? Anong maitutulong ko? Umupo ako sa pamilyar na upuan sa harap ng kanyang mahogany desk. Marco, kailangan kong pag-usapan ang tungkol sa property protection. Tinaas niya ang isang kilay ngunit nanatiling propesyonal. Para sa negosyo o personal? Personal, sagot ko. Ang bahay ko sa Tagaytay. Huminga ako ng malalim, pinipili ang aking mga salita. May isang taong sinusubukang angkinin ang mga karapatan na hindi sa kanila. Nag-iba ang ekspresyon ni Marco. Naging mas seryoso. Kamag-anak ba? Ang tanong niya ay parang isang diagnosis na hindi ko pa handang marinig, ngunit kailangan kong harapin. Oo, sagot ko. Dahan-dahan siyang tumango. Mas nagiging komplikado ang sitwasyon kapag pamilya ang sangkot. Madalas nagiging magulo at emosyonal ang mga usapin tungkol sa ari-arian. Kumuha siya ng isang legal pad at panulat. Ano ang mga opsyon ko? Marami, sabi niya, nagsisimula ng magsulat. Una, sisiguraduhin natin na ang lahat ng iyong dokumento ng pagmamay-ari ay matibay na parang bakal. Pangalawa, maaari tayong magdagdag ng mga karagdagang proteksyon, mga trust, LLC structures, kung ano man ang angkop sa iyong sitwasyon. Gaano ito kabilis magagawa? Depende sa pagiging komplikado. Ang simpleng pag-review ng dokumento, ilang araw lang. Ang mas sopistikadong proteksyon, 2 hanggang 3 linggo. Naalala ko ang text ni Katrina. Darating ang mga biyenan ko sa Sabado para tingnan ang bahay. Baka wala akong ganoon kahabang panahon, sabi ko. Itinigil ni Marco ang kanyang pagsusulat at tinitigan ako ng diretso sa mata gamit ang tingin na iyon na nagpapagaling sa kanya sa pagbasa ng mga kliyente at hurado. Arturo, meron bang taong pilit kang pinapaalis sa sarili mong pag-aari? Ang tanong ay binitin sa hangin na parang isang akusasyon. Nang ako'y tumango, ang propesyonal na kilos ni Marco ay naging mas personal. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng determinasyon. Kung ganoon, magsisimula tayo ngayon din. Kakailanganin ko ang kopya ng lahat ng titulo, deeds, transfer documents, lahat ng bagay na may kaugnayan sa kasaysayan ng pagmamay-ari ng property. Maibibigay ko sa iyo ang lahat bukas ng umaga. Mabuti, sabi niya. At Arturo, isang payo. Idokumento mo ang lahat, mga pag-uusap, mga banta, mga pagtatangkang pilitin ka. Ang mga kontemporaryong tala ay mahalaga sa mga sitwasyong tulad nito. Mga banta, pamimilit. Ang mga legal na termino para sa ginagawa ng aking anak. Paglabas ko sa kanyang opisina at habang papababa ako sa elevator, naramdaman ko ang pagbabago. Bawat palapag na aking nilalagpasan ay tila naglalayo sa akin mula sa buhay, na nakagisnan ko ilang araw lang ang nakalipas. Sa lobby, nakita ko ang aking refleksyon sa makintab na pinto. Isang lalaking mukhang mas matanda sa kanyang kaskupandod taon, ngunit may bagong kislap sa kanyang mga mata. Determinasyon. Pagdating ko sa aking kotse, tumunog ang aking telepono. Si Katrina ulit. Sa pagkakataong ito, sinagot ko, "Sa wakas!" Ang boses niya ay puno ng inis, ang boses ng isang taong sanay na laging nakukuha ang gusto. Kailangan na nating tapusin ang kababatang ito. Ang tanging kababata dito, Katrina, sabi ko kalmado, ay ang iyong paniniwala na maaari mong nakawin ang aking ari-arian. Nakawin? How dare you use that word with me? Ano ang itatawag mo sa pagkuha ng bahay ng isang tao nang walang pahintulot? Natahimik siya ng mas matagal kaysa sa dati. Nang siya'y nagsalita muli, ang tono niya ay nagbago, naging mas kalkulado. Ang tono ng isang taong nagmamanipula. Ang mga magulang ni Paulo, talagang naghihirap sila sa pinansyal. Nawala ng trabaho si Aling Marta noong nakaraang buwan. At ang pensyon ni Mang Nestor ay halos hindi sumasapat sa kanilang upa. Ang kanyang apela sa awa, isang taktika na pamilyar sa akin mula pa noong kanyang kabataan.
Nakalulungkot marinig yan, sabi ko. Ngunit hindi iyon nagbibigay sa kanila ng karapatan sa aking villa. Pwede naman kayong maging mapagbigay. Magpakita kayo ng kaunting diwa ng pamilya. Tulad ng diwa ng pamilyang ipinakita mo sa akin noong Biyernes, isa na namang katahimikan. Nagulat lang kami na nandoon kayo. Sa sarili kong pag-aari, dapat kasi tumawag muna kayo. Ang kanyang paikot-ikot na lohika ay nakakahilo. Katrina, hindi ko ibibigay kaninuman ang aking villa. Iyon na ang pinal na desisyon. Sige! Ang boses niya ay parang latigo. Ngunit darating pa rin ang mga magulang ni Paulo para tingnan ito sa Sabado. Nakapag-ayos na sila ng kanilang biyahe. At ibinaba niya ang telepono. Nakatayo ako sa tabi ng aking kotse. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa aking tainga, nakikinig sa dial tone. Sa itaas, ang asul na langit ng hapon ay tila walang hanggan. Ang parehong langit na naging saksi sa pagbuo ko ng lahat ng aking pag-aari sa pamamagitan ng mga dekada ng matapat na pagtatrabaho. Ang Sabado ay 4 na araw na lang mula ngayon. Sapat na panahon. Ngunit hindi lang legal na laban ang aking inihahanda. Kailangan kong tiyakin na ang leksyon na matututunan nila ay isang leksyon na hindi nila kailanman malilimutan. Isang leksyon na tatatak hindi lang sa kanilang isipan, kundi pati na rin sa kanilang kaluluwa. At para doon, kailangan ko ng tulong mula sa isang taong may kakaibang kakayahan. Ang aking kapitbahay. Si David, nagsimula ng mabuo sa aking isipan ang isang mas detalyado at mas mapangahas na plano, ang plano ng paghihiganti. Ang pag-uusap namin ni Attorney Chan ay nagbigay sa akin ng legal na pundasyon. Ngunit alam ko sa aking sarili na ang laban na ito ay hindi lamang mananalo sa loob ng korte. Ang ginawa sa akin ni Katrina ay hindi lang isang legal na issue. Ito ay isang atake sa aking pagkatao, sa aking dignidad, sa alaala ng kanyang ina. Kaya't ang aking ganti ay dapat ding maging personal. Kailangan kong iparamdam sa kanila hindi lang ang takot sa batas, kundi ang isang uri ng takot na manunuot hanggang sa kanilang mga buto. Isang karanasang babago sa paraan ng pagtingin nila sa isang matanda at nag-iisa. At para doon, kailangan ko ng isang henyo sa teknolohiya. At sa kabutihang palad, ang henyong iyon ay nakatira lang sa kabilang bahay. Si David ay isang binatang nasa mga 30, isang tech expert na nagtatrabaho mula sa bahay para sa isang malaking kumpanya sa Amerika. Tahimik siya at madalas ay nakakulong lang sa kanyang kwarto na puno ng mga monitor at komplikadong mga gadget. May utang na loob sa akin si David. Noong nakaraang tagulan, ang basement ng bahay niya ay binaha. Ako dahil sa aking karanasan sa konstruksyon, ang tumulong sa kanya na ayusin ang problema na nakapagligtas sa kanya mula sa libu-libong pisong pinsala. Sir Arturo, kung may kailangan po kayo, sabihan niyo lang ako, sabi niya noon. At ngayon, oras na para singilin ang utang na iyon, Martes ng umaga, eksaktong 9:00, kumatok ako sa kanyang pinto. Binuksan niya ito. Suot ang kanyang karaniwang uniforme, isang kupas na maong at isang t-shirt ng isang Silicon Valley startup. Sir Arturo, napadaan po kayo. Tuloy po, sabi niya. David, may kailangan ako sa iyo na, sabi ko diretsahan. Kailangan ko ng tulong mo para sa isang malikhaing proyektong teknikal. Umupo ako sa upuan sa tabi ng kanyang computer desk na napapalibutan ng mga kable at kumikinang na mga ilaw. Agad siyang naging interesado. Ano pong klaseng proyekto yan, sir? Home automation, sabi ko. Isang bagay na may kinalaman sa mga motion sensor, voice assistant, marahil ilang mga lighting effects. Huminto ako sandali, tinitingnan ang kanyang reaksyon. Isang sorpresa para sa ilang hindi inaasahang bisita. Ang mga mata ni David sa likod ng kanyang salamin ay biglang nagningning. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nako, mukhang interesante po yan. Para pong isang haunted house setup, gamit ang smart home technology. Sige po, game ako dyan. 2 oras lang ang lumipas. Ang SUV ni David ay puno na ng mga kagamitan na
para bang magtatayo kami ng isang research facility. Mga motion detector, programmable LED light strips, wireless speakers, mga nakatagong camera, water flow controllers, at isang tablet na puno ng software para sa home automation. Habang nagmamaneho kami papuntang Tagaytay, ipinaliwanag ni David ang mga posibilidad. Ang kanyang sigla ay nakakahawa. Sir Arturo, pwede nating iprogram ang mga cascading responses. Kapag may na-detect na galawang sensor, mag-uumpisang mag-flash ang mga ilaw. Pagkatapos, mag-trigger naman ito ng voice response. Pagkatapos ng boses, bubukas naman ang mga gripo. Ang buong bahay magiging isang interactive na karanasan. Gaano ka sopistikado ang kaya nating gawin? Tanong ko. Sky is the limit, sir. Pwede tayong maglagay ng mga sensor sa bawat kwarto. Pwede nating i-program ang voice assistant na may mga custom na mensahe. At kung gusto nyo, pwede pa tayong magdagdag ng facial recognition para i-target ang mga particular na bisita. Simulan natin sa mga pangunahing bagay, sabi ko, humahanga sa kanyang kaalaman. Pagdating namin sa villa, si David ay namangha sa ganda ng lugar. Ang ganda po dito, sir. Siguradong mag-i-enjoy ang mga misteryosong bisita nyo sa kanilang pagdating. Agad siyang kumilos na parang isang general na nagpaplano ng isang opensiba. Sa loob ng ilang minuto na mapana niya ang buong bahay, tinukoy kung saan pinakamagandang ilagay ang mga sensor, kung saan pinakamainam na itago ang mga kamera, at sinimulan na niyang i-program ang tablet na magiging sentro ng lahat. Maglalagay tayo ng motion detector dito sa pasukan, paliwanag niya, habang nagkakabit ng isang maliit na aparato na hindi mas malaki sa isang smoke alarm. Sa sandaling may pumasok, mag-uumpisang mag-strobe ang mga ilaw sa sala habang ang voice assistant ay mag-aanunsyo. Hindi kayo ang may-ari ng bahay na ito, umalis kayo ngayon din. At kung hindi sila umalis, tanong ko, lalong nasasabik sa aming plano. Ang mga mata ni David ay kumislap. Phase 2. Kapag may na-detect na galaw sa sala, lahat ng gripo at shower sa buong bahay, bubukas ng sabay-sabay sa pinakamalakas na pressure. At ang mga voice message magiging mas agresibo. Maghapon kaming nagtrabaho ng walang tigil. Si David ay naglatag ng mga kable sa likod ng mga baseboard, nagprogram ng mga sunod-sunod na tugon, at sinubukan ang bawat bahagi ng may katumpakan ng isang taong tunay na nagmamahal sa kanyang kinagawa. Tumulong ako kung saan ako pwede, namamangha sa sopistikasyon ng aming nililikha. Ang kagandahan ng sistemang ito, sir, sabi ni David habang inaayos ang isang nakatagong kamera sa likod ng isang bookshelf, ay ito ay ganap na legal. Motion-activated na ilaw, voice assistance, automated na sistema ng tubig. Lahat yan ay karaniwang smart home features, ginawa lang nating mas malikhain ng pagprogram. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, ang bawat silid ay mayroon ng hindi bababa sa 2 motion sensor na konektado sa mga ilaw na kumikislap sa paraang inilarawan ni David bilang deeply unsettling o lubhang nakakabagabag. Ang voice assistant ay na-program na may papalakas na mga mensahe ng babala. Ang sistema ng tubig ay handa ng magpakawala ng delubyo sa isang pindot lang. Subukan natin, sir, mungkahi ni David. Hawak ang tablet. Pumasok po kayo sa sala. Humakbang ako papasok mula sa pintuan. Agad-agad, ang mga ilaw ay nagsimulang kumislap sa isang nakakahilong pattern habang ang isang boses na parang galing sa langit ay nagsalita. Ang pag-aaring ito ay kay Arturo Reyes. Kayo ay trespassing. Umalis na kayo ngayon. Lumitaw si David sa aking tabi, nakangiti ng malapad. Sige po, galaw-galaw pa. Pagkatapos ng 30 segundo ng patuloy na paggalaw, lahat ng ilaw sa bahay ay nagsimulang mag-strobe ng sabay-sabay habang ang boses ay nagbago. Babala. Ang sistema ng seguridad ay na-activate na. Naabisuhan na ang mga autoridad. Lisanin ang lugar ngayon din. Kasabay noon, ang tunog ng rumaragasang tubig ay umaling-aungaw mula sa kusina at mga banyo. Brilyante, sabi ko. Tunay na humahanga. Talagang napakagaling. Pinatay ni David ang test sequence, halatang nasiyahan sa kanyang obra maestra.
Ang sistema ay may battery backup kaya hindi nila ito basta-basta mapapatay sa main breaker. At lahat, kontrolado sa pamamagitan ng inyong cellphone. Pwede niyong i-monitor ang mga camera, baguhin ang mga setting at mag-activate ng mga manual override. Habang nagliligpit kami ng aming mga gamit, hindi na napigilan ni David ang kanyang kuryosidad. Kailan po ba eksaktong darating ang mga misteryosong bisitang ito? Sa linggo ng umaga. At talagang hindi po nila ito inaasahan? Naalala ko ang text ni Katrina, ang pag-aayos nila ng mga movers para sa aking ari-arian. Sabihin na lang natin, sabi ko, na nagpaplano silang maging napakakomportable sa aking tahanan. Ang tawa ni David ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na villa. Kung ganoon, sir, siguradong makakatanggap sila ng isang napakainit na pagbati. Ang unang yugto ng aking plano ay kumpleto na. Inakala kong tapos na kami ni David pagkatapos ng aming trabaho noong Martes. Ngunit kinabukasan, Miyerkules ng umaga, nagulat ako nang makita siya sa aking pintuan. Ang kanyang mga braso ay puno ng mga kagamitan na hindi ko nakita kahapon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang isang bata na nakaisip ng isang napakagandang kalokohan. Sir Arturo, may mga naisip pa po ako kagabi, sabi niya, habang ipinapasok ang isang compact projector at isang set ng maliliit na speaker. Paano kung subukan nilang patayin ang main power? Magandang tanong. Isang tanong na bumabagabag din sa akin. Ano ang mungkahi mo? Mga industrial na baterya. Itatago natin sa basement. Sapat na kuryente para paganahin ang lahat sa loob ng isang linggo, sabi ni David, ang kanyang ngiti ay nakakahawa. At saka, nagdala ako ng mga projector para sa mga wall effects. Mga sumasayaw na anino, mga gumagalaw na hugis. Ito ay magiging legendary. Ang biyahe pabalik sa Tagaytay ay lumipas ng mabilis habang inilalatag ni David ang kanyang mga pinahusay na plano. Mga motion-triggered na projection ng mga hugis na parang multo, mga sound system na magbubulong mula sa mga nakatagong speaker sa buong bahay, at mga backup power supply na gagawing halos imposible na i-shutdown ang villa. Ang mga bisita niyo, sir, sabi ni David habang papasok kami sa driveway, ay iisipin na napasok sila sa isang haunted house movie. Perpekto, sagot ko. Nagtrabaho kami ng may focus at intensidad sa buong umaga. Ikinabit ni David ang mga projector sa mga pangunahing silid na program para magpakita ng mga gumagalaw na anino sa mga pader at kisame. Ang epekto kahit sa liwanag ng araw ay tunay na nakakakilabot. Mga madilim na hugis na tila naglalakad sa likod ng mga kasangkapan, mga anyo na kumikislap sa gilid ng iyong paningin. Ang kagandahan ng setup na ito, sir, paliwanag ni David habang kinakalkula ang isang unit na nakakabit sa pader, ay ang epekto nito sa psikolohiya. Ang utak ng tao ay laging sinusubukang humanap ng mga pattern sa mga random na bagay. Ang mga projection na ito ay magpaparanas sa kanila ng mga bagay na wala naman talaga doon. Habang siya ay abala sa visual effects, ako naman ang nag-focus sa audio. Nagdala si David ng mga professional grade na speaker na halos hindi mas malaki sa mga smoke detector na kanyang inilagay sa bawat silid. Ang sound library na kanyang inihanda ay kahanga-hanga sa pagiging nakakabagabag. May mga yabag sa mga pasilyo na walang tao, mga bulong na tila nagmumula sa kawalan, mga lumalangit-ngit na sahig, at hangin na tila umiihip sa loob ng mga saradong bintana. I-layer ng sistema ang mga tunog na ito ng random, sabi ni David, habang pinipino ang mga antas ng audio. Minsan isang epekto lang, minsan maraming tunog na magkakapatong para manatili silang nanghuhula kung ano ang totoo. Pagsapit ng tanghali, ang payapang villa ay naging isang set ng isang psychological thriller. Ang backup battery system na matalinong itinago sa ilalim ng main electrical panel ay titiyakin ang walang patid na operasyon anuman ang kanilang gawing pagtatangka na patayin ang kuryente. Paano kung maglagay tayo ng isang babala? Mungkahi ko habang kami ay nagpapahinga para mananghalian. Isang bagay para itakda ang tamang tono pagdating nila. Ang mga mata ni David ay nagliwanag. Brilyante, paano kung welcome sa bahay ng kinabukasan,
pumasok sa sariling peligro. Parang isang tech demonstration lang ang dating. Ginugol namin ang isang oras sa paggawa ng perpektong karatula, mukhang propesyonal, nakitang-kita sa harap ng pinto. Para sa mga ordinaryong bisita, ito ay magmumukhang isang showcase ng isang smart home. Ngunit para sa aming mga hindi inaasahang bisita, ito ay magsisilbing isang patas na babala sa kung ano ang naghihintay sa kanila sa loob. Ang hapon ay inilaan namin para sa komprehensibong pagsusuri at huling pag-aayos. Nilakad ni David ang bawat silid habang ako ay nakatutok sa control tablet. Pinapanood kung paano nag-trigger ang mga motion sensor ng mga sunod-sunod na tugon sa lahat ng sistema ng sabay-sabay. Motion detected sa pasukan. Sigaw ni David mula sa loob. Ilaw, nag-a-activate. Projection system, gumagana na. Audio sequence, nagsisimula na. Ang villa ay sumabog sa isang kontroladong kaguluhan. Ang mga strobe light ay kumislap sa nakakahilong mga pattern, habang ang mga aninong parang multo ay sumasayaw sa mga pader. Ang voice assistant ay nag-anunsyo ng kanyang mahigpit na babala tungkol sa trespassing, habang ang mga nakakatakot na bulong ay tila nagmumula sa mga sulok na walang tao. Ang tubig ay nagsimulang dumaloy mula sa mga gripo at shower sa buong bahay. Gaano katagal tatakbo ang sequence na ito? Tanong ko, tunay na humahanga sa koordinasyon. Patuloy habang may motion na nadedetect, may turn to segundong pagitan kung susubukan nilang magtago o manatiling tahimik, sagot ni David. Ang kanyang mukha ay puno ng propesyonal na pagmamalaki. Ina-assume ng sistema na sinumang mananatili sa loob ay autorisado o sadyang matigas ang ulo. Nag-a-adjust ito ng naaayon. Nagsagawa kami ng mga huling pagsusuri sa bawat silid. Tinitiyak ang walang putol na integrasyon ng lahat ng bahagi. Ang mga projector ay perpektong nakasynchronize sa mga sound effects. Ang mga motion sensor ay sumasakop sa bawat posibleng daanan sa loob ng bahay. Ang backup power system ay nanatiling hindi nakikita ngunit madaling ma-access para sa maintenance. Habang papalubog ang araw, ginawa ni David ang mga huling pag-aayos sa smartphone interface na magbibigay daan sa akin na i-monitor ang lahat ng malayuan. Mga live camera feed, mga update sa status ng sistema, mga manual override control. Kumpletong kapangyarihan mula sa kahit saang lugar na may internet access. Sa totoo lang, sir, sabi ni David habang inililigpit ang kanyang mga gamit, ito na ang pinakasopistikadong home automation project na nagawa ko. Halata ang kanyang pag-aatubili na iwanan ang kanyang obra maestra. Ang mga bisita niyo makakatanggap sila ng sorpresa ng kanilang buhay. Nakatayo sa may pintuan, pinagmasdan ko ang aming gawa sa huling pagkakataon. Ang villa ay mukhang tulad ng dati, payapa, kaakit-akit at tahimik. Ngunit sa ilalim ng pamilyar na itsurang iyon ay mayroong isang web ng teknolohiya na tutugon sa mga hindi gustong bisita ng may walang tigil at hindi matatakasang intensidad. Salamat David, ito ay talagang perpekto. Ang tawa ni David ay umaling-aungaw habang isinasara namin ang pinto at nagtungo sa aming mga sasakyan. Halos maawa ako sa kung sino man ang darating dito sa linggo, sir. Halos, sagot ko, dumating ang linggo, ika-4 ng Mayo. Ang araw na pinili ni Katrina para sa kanyang huling tagumpay. Inayos ko ang aking sarili sa aking opisina, eksaktong 2:00 ng hapon. 3 monitor ang kumikinang sa harap ko. Bawat isa ay nagpapakita ng live feed mula sa mga kamera na ikinabit ni David sa buong villa. Ang payapang hapon sa Tagaytay ay mukhang mapanlinlang na tahimik sa pamamagitan ng mga high-definition na lente. Ang mga ibon ay lumilipat-lipat sa mga puno ng pino. Ang sikat ng araw ay kumikinang sa ibabaw ng lawa. Walang anumang pahiwatig ng bitag na teknolohikal na naghihintay sa ilalim ng inosenteng harapan ng villa. Ang aking cellphone ay nasa tabi ng keyboard. Ang screen ay nagpapakita ng home automation app na kumokontrol sa bawat sistema na maingat naming binuo ni David. Nakaarmas ang mga motion sensor, handa na ang mga audio system, nakaprogram na ang mga ilaw, naka-activate ang mga control sa tubig, at puno ng mga nakakabagabag
na imahe ang mga projection system. Lahat ay nasubok ng perpekto. Ngayon, ang tunay na pagtatanghal na. 2:30, isang madilim na asul na minivan ang lumitaw sa kamera sa may kalsada, eksakto sa inaasahan ko. Ang pagiging nasa oras ni Katrina ay isa sa kanyang mga mas maaasahang katangian. Kapaki-pakinabang sa paaralan, mapanira sa pagmamanipula, at perpekto para sa pagpaplano ng isang paghihiganti. Sakto sa oras, bulong ko, inaayos ang anggulo ng monitor para sa pinakamagandang tanawin. Pumasok ang sasakyan sa aking driveway ng may kaswal na kumpiyansa na parabang ang mga sakay nito ang nagmamay-ari ng bawat bato sa daanan. Unang lumabas si Katrina mula sa pampasaherong upuan. Ang kanyang maitim na buhok ay sumasabay sa ihip ng hangin habang iniinat niya ang kanyang katawan, pinagmamasdan ang lugar na malinaw na itinuturing na niyang pag-aari ng kanyang bagong pamilya. Sumunod na bumaba si Paulo at agad na tinulungan ang kanyang mga magulang sa kanilang mga bagahe. Sina Mang Nestor at Aling Martha ay eksakto sa aking inaasahan, mga retirado, medyo may edad na, ngunit gumagalaw ng may sabik na pag-asa ng mga taong katatanggap lang ng isang hindi inaasahang regalo. Si Aling Martha ay may hawak na malaking purse at tsinelas. Handa nang maging komportable sa bahay ng ibang tao. Nagtipon sila sa likod ng minivan, nagbababa ng mga maleta at kahon nang may kahusayan ng isang permanenteng paglipat. Hindi isang pagbisita sa katapusan ng linggo, hindi isang pansamantalang arrangement. Isang kompletong paggagaw sa aking villa na isinagawa ng may kaswal na kumpiyansa ng mga taong naniniwalang masyadong mahina ang kanilang biktima para lumaban. Itinuro ni Katrina ang harapang pasukan, masiglang nagsasalita sa kanyang mga biyenan. Kahit sa pamamagitan ng kamera, ang kanyang body language ay nagpapakita ng tagumpay at autoridad. Si Paulo ay tumatango-tango, paminsan-minsan ay tumitingin sa mga bintana ng villa na parang iniisip na kung aling mga silid ang mas gusto ng kanyang mga magulang. Lumapit sila sa aking pinto bilang isang nagkakaisang grupo, 4 na taong ganap na sigurado sa kanilang karapatan na angkinin ang aking ari-arian. Si Aling Martha ay naglalakad ng bahagya sa unahan ng iba. Ang kanyang postura ay nagpapahiwatig ng isang taong handa ng agad na mamahala sa mga kaayusan sa bahay. At pagkatapos, narating nila ang babala. Ang propesyonal na nakakabit na karatula ni David ay kitang-kita sa tabi ng pasukan. Welcome sa bahay ng kinabukasan, pumasok sa sariling peligro. Ang mga letra ay malinaw, ang mensahe ay hindi mapagkakamalian, ang babala ay sapat na sa legal na aspeto. Unang huminto si Aling Martha, ang kanyang mukha ay dumilim habang binabasa ang karatula. Ang kanyang boses ay malinaw na narinig sa pamamagitan ng audio pickup na inilagay ni David malapit sa pasukan. Anong kalokohan to? Sinong naglagay ng ridikulong bagay na to dito? Sumunod si Mang Nestor, pinipikit ang mga mata sa karatula ng may halatang iritasyon. Pakakalokohan lang ng mga bata. Huwag mo nang pansinin yan, Martha. Ang tawa ni Katrina ay matalas at mapanlait. Si Papa lang iyan, nagpapaka-weird. Siguro akala niya nakakatawa iyan. Huwag niyo nang intindihin. Nagkibit balikat si Paulo, inaabot na ang hawakan ng pinto. Medyo siraulo talaga yung matanda. Sige na, pumasok na tayo. Ngunit hindi pa tapos si Aling Martha. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang hinawakan niya ang bracket ng karatula at hinila ito ng may nakakagulat na lakas. Ang propesyonal na instalasyon na ginugol ni David ng isang oras ay nasira sa loob ng ilang segundo. Ang karatula ay bumagsak sa lupa. Ayan, deklara ni Aling Martha, sinipa ang nahulog na karatula sa tabi. Ayokong masira ng isang hangal na babala ang unang araw natin sa bago nating bahay. Pumalakpak si Katrina. Perfect, tita. Tama po kayo. Bahay niyo na ito ngayon. Sa pamamagitan ng aking mga monitor, pinanood ko silang humakbang sa ibabaw ng nasirang babala at lumapit sa aking pinto. 4 na tao na nagpakita ng kumpletong kawalang galang sa aking ari-arian, sa aking mensahe, at sa aking karapatan na magtakda ng mga hangganan sa aking sariling tahanan. Ang patas na babala ay ibinigay. Ang patas na babala ay tinanggihan ng may pangmamaliit.
Ipinasok ni Paulo ang susi na malinaw na ibinigay ni Katrina. Marahil ay kinopya mula sa ekstrang susi na ipinagkatiwala ko sa kanya. Maraming taon na ang nakalipas. Ang kandado ay umikot ng maayos, bumukas ang pinto at pinangunahan ang aking anak, ang mga magulang ni Paulo sa loob ng aking villa na parang isang general na sumasakop ng teritoryo. Gawin niyong parang sa inyo, anunsyo ni Katrina, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasukan. Sa inyo na ang lugar na to ngayon. Ang tuwang-tuwang sigaw ni Aling Martha ay narinig sa speaker. Naku, mas maganda pa pala sa loob, Katrina. Hindi ako makapaniwala kung gaano kadali ito nakuha, sumagot si Katrina. May mga tao lang po talagang natural na madaling utuin. Ang iyong mga motion sensor ay agad na nagrehistro ng kanilang presensya. Ang mga pulang indicator ay umilaw sa aking monitoring system. 4 na target sa loob ng villa. Ang mga sistema ay nakaarmas at handa ng tumugon. Lahat ng teknolohikal na elemento ay handa na para sa kanilang pag-activate. Sumandal ako sa aking leather na upuan. Ang aking daliri ay nakalutang sa ibabaw ng screen ng smartphone na magsisimula ng kanilang edukasyon sa paggalang sa ari-arian ng ibang tao. Hindi pa ngayon. Hahayaan ko muna silang maging komportable. Hahayaan ko silang maramdaman ang lasa ng tagumpay bago ko ito bawiin sa kanila sa pinakamarahas na paraan na posible. Mula sa aking opisina sa Makati, pinanood ko sila sa pamamagitan ng mga kamera na parang isang direktor na nagmamasid sa kanyang mga aktor bago magsimula ang isang dula. Pinanood ko silang libutin ang aking bahay, ang aming bahay ni Elena, na para bang sila ang nagmamay-ari nito. Narinig ko ang mga papuri ni Aling Martha sa bawat kasangkapan. Nakita ko kung paano nila pinagplanuhan kung aling kwarto ang magiging sa kanila. Ang master bedroom, syempre, ang pinili ni Katrina at Paulo. Ang guest room na may pinakamagandang tanawin ng lawa ay ibinigay nila kina Mang Nestor. Wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng kahit katiting na pag-aalinlangan. Wala ni isa ang nag-isip na, teka, tama ba ito? Ari-arian ito ng ama ni Katrina. Para sa kanila, ito ay isang transaksyon na tapos na. Isang tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng pagiging tuso at walang puso. Pinanood ko silang maghapunan sa aming lumang lamesa gamit ang mga kubyertos na pinili pa namin ni Elena. Nagtawanan sila. Nag-inuman ng alak, ipinagdiwang nila ang kanilang panalo sa ibabaw ng mga alaala ko. At habang pinagmamasdan ko ang lahat ng iyon, ang galit sa aking dibdib ay hindi humuhupa. Sa halip, ito ay nagiging isang malamig at matalas na bagay. Isang instrumento ng katarungan. Hindi ako nagmadali, hinayaan ko silang magpakasaya. Hinayaan kong maramdaman nila ang tamis ng kanilang inakalang tagumpay dahil alam ko na kung gaano kataas ang kanilang paglipad, ganoon din kalalim ang kanilang magiging pagbagsak. Dumating ang gabi, isa-isa silang pumasok sa kanilang mga silid. Pinanood ko sa monitor si Katrina na humiga sa kama namin ni Elena, ang kama kung saan ang aking asawa ay nagbuntong hininga sa huling pagkakataon. Isang kababuyan, isang sukdulang kawalang respeto. Huminga ako ng malalim, tumingin ako sa orasan. Eksaktong 10:00 ng gabi. Ang perpektong oras para sa kanilang teknolohikal na paggising. Ang aking daliri ay nanginginig ng bahagya habang inilalapit ko ito sa screen ng aking smartphone. Isang pindot lang sa master activation control na ginawa ni David. Isang pindot lang ang magpapakawala sa lahat ng sistema na maingat naming inihanda. Nakaarmas ang mga motion sensor. Nakaload ang mga audio sequence. Handa na ang mga projection system. Handa na ang mga kontrol sa tubig. Oras na para matutunan ng aking anak ang pagkakaiba sa pagitan ng isang biktima at isang estratehista. Pinindot ko ang execute. Ang pagbabago ay agaran at kamangha-mangha. Sa isang iglap, lahat ng ilaw sa villa ay nagsimulang kumislap sa isang koordinadong pattern. Mabilis na mga flash ng pula, asul at puti na ginawang isang nakakahilong disko ang mga payapang silid-tulugan. Kasabay nito, ang tubig ay sumabog mula sa bawat kripo, sa bawat shower, lumilikha ng isang dumadagundong na symphony ng rumaragasang likido sa buong bahay.
Sa monitor ng master bedroom, nakita kong biglang napabalikwas ng bangon si Katrina. Ang kanyang silweta ay kitang-kita laban sa magulong ilaw. Si Paulo ay gumapang sa kanyang tabi. Pareho silang sumisigaw ng mga tanong na hindi marinig dahil sa ingay ng teknolohikal na pag-atake. At pagkatapos, sumali sa pagtatanghal ang voice assistant. Babala, may hindi autorisadong nakapasok. Ang anunsyo ay dumagundong mula sa mga nakatagong speaker sa buong villa. Ang boses ay malalim at walang emosyon na lalong nagpadagdag sa takot. Hindi kayo ang may-ari ng bahay na ito. Lisanin ang lugar ngayon din. Sa pamamagitan ng kamera sa guest room, pinanood ko sina Mang Nestor at Aling Martha na natatarantang bumangon mula sa kanilang kama. Ang sigaw ni Aling Martha ay malinaw na narinig sa audio feed habang ang mga sumasayaw na anino ay nagsimulang lumabas sa mga pader. Mga hugis na parang multo na tila kumikilos at kumukumpas na may sariling buhay. Nestor, gawin mo ang isang bagay. Sigaw ni Aling Martha, ang kanyang boses ay basag sa takot. Hindi ko alam kung anong nangyayari, sagot ni Mang Nestor. Ang kanyang mga salita ay halos hindi marinig sa gitna ng rumaragasang tubig at kumikislap na mga ilaw. Ang galing ng programming ni David ay naging malinaw habang ang mga sistema ay nag-cascade sa perpektong koordinasyon. Ang mga motion sensor ay na-detect ang kanilang pagtatakbuhan sa pagitan ng mga silid na nag-trigger ng mga karagdagang babala sa audio at nagpatindi sa mga visual effects. Kung mas marami silang gumalaw, mas nagiging agresibo ang bahay. Nakita ko si Katrina sa hallway camera, ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang kumpiyansa ay ganap na nawasak. Imposible to, sigaw niya. Hindi ginagawa ng mga bahay to? Si Paulo ay natataranta sa kanyang likuran. Sinusubukang hanapin ang inaakala niyang main electrical panel. Nasaan ang breaker box? Kailangan nating patayin to. Ngunit ang mga backup system ni David ay gumagana ng walang palya. Kahit na mahanap nila ang electrical panel, ang mga baterya sa basement ay magpapanatili ng operasyon sa loob ng maraming araw. Ang villa ay naging isang teknolohikal na entidad, tumutugon lamang sa aking mga remote na utos. Babala, ang mga protokol ng seguridad ay na-activate na. Muling nag-anunsyo ang voice assistant. Ang mga hindi autorisadong nakatira ay papaalisin. Lumitaw si Aling Martha sa kamera sa sala. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang ang mga aninong gawa ng projector ay sumasayaw sa paligid niya. Minumulto ang lugar na to. Kailangan nating umalis. Ang sequence ng pag-lock ng pinto ay na-activate habang papalapit si Paulo sa harapang pasukan. Nag-program si David ng 30 segundong pagkaantala. Hindi sapat na matagal para matrap sila, ngunit sapat para lumikha ng claustrophobic na panic. Hinila ni Paulo ang hawakan ng paulit-ulit. Hindi bumubukas ang pinto. Anong klaseng sistema to? Sa pamamagitan ng aking mga monitor, pinanood ko ang 4 na tao na may kumpiyansang sumalakay sa aking ari-arian. Ngayon ay naging mga takot at litong biktima ng teknolohiya na hindi nila maintindihan o kontrolin. Si Katrina, na minaliit ako bilang mahina at sunod-sunuran, ay natataranta sa gitna ng mga kumikislap na ilaw habang ang mga hindi nakikitang speaker ay bumubulong sa kanyang paligid. Si Paulo, na nagplanong lutasin ang mga problema ng kanyang mga magulang gamit ang aking villa, ay hindi man lang malutas ang misteryo ng isang smart lock. Ang mga projection system ay umabot sa kanilang kasukdulan. Pinupuno ang bawat pader ng mga gumagalaw na hugis na tila nanonood at sumusunod sa kanilang mga galaw. Kasama ang mga surround sound effects, mga yabag, mga kaluskos, hangin na tila umiihip sa loob ng mga saradong bintana. Ang villa ay naging isang teknolohikal na haunted house. Si Mang Nestor ay napaupo sa isang silya. Ang kanyang mukha ay maputla sa kumikislap na mga ilaw. Kailangan nating makaalis dito ngayon din. Sinusubukan ko, sigaw ni Paulo. Nakikipagbuno pa rin sa pinto. Eksaktong 6 na oras matapos magsimula ang pag-activate, ang automated na sequence ay umabot sa rurok nito. Lahat ng sistema ay gumana ng sabay-sabay. Ilaw, tubig, tunog, projections at mga babala.
lumilikha ng isang sensory overload na idinisenyo para sirain ang anumang proseso ng rasyonal na pag-iisip. Nakatayo si Katrina sa gitna ng sala. Umiikot-ikot habang ang mga anino ay sumasayaw sa paligid niya at ang tubig ay rumaragasa mula sa mga hindi nakikitang pinagmumulan. Ang babaeng may kumpiyansang nag-utos sa akin na umalis sa sarili kong ari-arian. Ngayon ay mukhang isang nawawalang bata sa isang teknolohikal na bangungot. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsimulang pumasok sa mga bintana nang sa wakas ay bumukas ang mga pinto. Hinila ni Paulo ang pasukan at lahat silang apat ay natatarantang lumabas, tila mga sundalong tumatakas mula sa isang digmaan. Habang papalapit sila sa kanilang minivan, nagsimulang tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ni Katrina ay lumitaw sa display. Ang pagtatanghal ay tapos na. Oras na para sa susunod na yugto. Tumunog ang telepono, eksaktong 7:30 ng umaga. Pinuputol ang payapang katahimikan ng aking opisina. Ang pangalan ni Katrina ang kumikinang sa display. Pinayagan ko ang aking sarili ng isang maliit na ngiti bago ko sinagot ng may maingat na pagkukunwaring pag-aalala. Katrina, magandang umaga anak, kumusta ang gabi niyo sa villa? Ang kanyang tugon ay sumira sa katahimikan ng umaga na parang isang basag na salamin. Anong ginawa niyo? Kayong masama? Kayong baliw na matanda? Ang kanyang boses ay puno ng hysteria at pagod. Sina Tita Martha at Tito Nestor ay na-trauma, halos hindi sila makapagsalita. Inayos ko ang aking tono para magpahayag ng banayad na pagkalito. Katrina, anong pinagsasabi mo? Anong nangyari diyan? Huwag kayong magkukunwaring inosente. Bawat salita niya ay nanginginig sa galit. Ang bahay, bigla na lang nagwala, mga ilaw na kumikislap kahit saan, tubig na bumubuhos mula sa lahat ng gripo, mga boses na sumisigaw sa amin na umalis, kamangha-mangha. Ang koordinasyon ni David ay mas gumana pa kaysa sa inaasahan. Naku, mukhang nakakatakot nga yan, sagot ko, pinayagan kong pumasok ang tunay na pag-aalala sa aking boses. Tumawag ba kayo ng tulong? Tumawag kami ng pulis, basag ang boses ni Katrina. Dumating sila kaninang 6:00 ng umaga, hinalughog ang lahat, pero wala silang nakitang mali. Sabi nila, baka isang uri lang ng technical malfunction. Perpekto. Ang kagandahan ng smart home technology, ganap na legal, at ganap na hindi mo maitatanggi na may kinalaman ka. Mabuti naman kung ganoon, sabi ko sa isang makatwirang tono. At least alam niyong walang tunay na panganib. Walang tunay na panganib? Ang sigaw ni Katrina ay sobrang lakas na kinailangan kong ilayo ang telepono sa aking tainga. Hindi kami nakatulog ng 8 oras. 2 beses hinimatay si Tito Nestor. Si Tita Martha hindi tumitigil sa pag-iyak. Gumawa ako ng mga tunog ng pakikiramay. Pasensya na at nagkaroon kayo ng ganyang nakakatakot na karanasan. Ang mga modernong electronic system na yan minsan talaga hindi inaasahan ang paggana. Tigilan niyo ang pangiinis sa amin. Ang desperasyon sa kanyang boses ay parang musika sa aking pandinig. Hindi iyon isang random na malfunction at pareho nating alam yan. Katrina, nag-aalala talaga ako sa iyo. Mukhang stress na stress ka, sabi ko. Huminto ako sandali at pagkatapos ay idinagdag ko ng may perpektong pagkukunwaring inosente. Paka, ayaw lang ng bahay na may mga estrangherong natutulog doon. Ang katahimikan ay tumagal ng 10 segundo. Nang magsalita muli si Katrina, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Alam kong kayo ang may gawa nito. Sa kung anong paraan, kayo ang nag-orkestra ng buong bangungot na iyon. Ako? Tumawa ako ng mahina. Katrina, nandito lang ako sa Makati buong gabi. Paano ko naman makokontrol ang mga sistema sa villa mula sa daan-daang kilometrong layo? Tech genius na ba ako ngayon? Huwag niyo akong lokohin. Sa totoo lang, si David ang tech genius, ngunit wala akong nakikitang dahilan para ipaalam sa kanya ang tungkol sa aking mga kasabwat. Anak, halos hindi ko nga mapagana ang remote ng TV natin. Alam mo ya, ang paghinga ni Katrina ay naging mabigat habang sinusubukan niyang unawain ang imposibilidad na patunayan ang kanyang mga hinala. Sinabi ng mga pulis na lahat ay mukhang normal na gumagana pagdating nila. Ayan, kita mo na,
Baka power surge lang o kung ano. Isang power surge na tumagal ng 8 oras, na lumikha ng mga boses at gumagalaw na anino. Pinayagan kong pumasok ang isang nota ng banayad na pag-aalala sa aking boses. Katrina, sigurado ka bang hindi mo lang na-imagine ang ilan sa mga bagay na iyon? Ang stress ay maaring magdulot ng mga hallucination. Alam mo ba yon? Hallucination. Ang salita ay sumabog mula sa kanyang lalamunan. 4 na tao ang nagkaroon ng parehong hallucination ng sabay-sabay. Ang group hysteria ay isang dokumentadong psychological phenomenon, sabi ko, ginagamit ang mga terminong nabasa ko online habang naghahanda para sa tawag na ito. Ang pigil na hikbi ni Katrina ay malinaw na narinig. Sa loob ng 3 taon, ako ang laging gumagawa ng mga desperadong tawag, nagmamakaawa para sa pag-unawa at tumatanggap ng mga mapanlibak na tugon. Ang pagkakapareho ng sitwasyon ngayon ay lubos na kasiya siya. Hindi na kami babalik doon, deklara niya, sinusubukang maging malakas sa kabila ng nanginginig na boses. Kailanman, sa inyo na ang villa. Ayaw na naming magkaroon ng anumang kinalaman sa isinumpang lugar na iyon. Iyon siguro ang pinakamatalinong gawin sa ngayon ko. Minsan, ang mga bahay ay nagkakaroon ng sariling personalidad, lalo na kung nararamdaman nilang ang kanilang mga hangganan ay nilabag. Hindi kayo makakalusot dito? Sa paanuman papatunayan namin kayo ang may gawa nito. Patunayan ang ano, eksakto, na nagkaroon kayo ng masamang gabi na kinasasangkutan ng isang bagay na tinukoy ng pulisya bilang isang technical malfunction. Ang katahimikan ni Katrina ay tumagal ng sapat para isipin kong naputol na ang tawag. Nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay may hungkag na kalidad ng kumpletong pagkatalo. Minaliit ko kayo. Marami kang minaliit, Katrina. Hindi pa to tapos? Sa totoo lang, sabi ko mahinahon. Palagay ko tapos na. Nakuha mo na ang eksaktong hiniling mo. Isang gabi sa aking villa. Sana naging isang magandang aral ang karanasang iyon. Ang linya ay namatay. Sumandal ako sa aking upuan. Dahan-dahang inilapag ang telepono sa aking mesa sa tabi ng mga monitor na nagpapakita ng isang walang laman na villa. Ang karanasan ko sa konstruksyon ay nagturo sa akin na ang pinaka-eleganting solusyon ay madalas na ang pinakasimpleng mga solusyon. Nais ni Katrina na kunin ang aking ari-arian sa pamamagitan ng psikolohikal na pagmamanipula at emosyonal na terorismo. Ibinalik ko lang ang pabor gamit ang superior na teknolohiya at estratehikong pasensya. Ang telepono ay nagsimulang tumunog muli halos kaagad. Ang pangalan ni Katrina sa display. Pinatay ko ito. Ang mundo ay tuluyan ng bumaliktad. Ang kapangyarihan ay nasa aking mga kamay na ngayon, ngunit hindi pa ako tapos. Ang kanilang pagtakas mula sa villa ay ang simula pa lamang ng kanilang pagbagsak. Ang susunod na yugto ng aking plano ang magbibigay ng pangwakas na hatol. Miyerkules ng umaga, ang araw ng huling pagtutuos. Nagtipon kaming lahat sa conference room ng isang notaryo, isang lugar na pinili ko dahil sa neutralidad nito. Dumating si Katrina at ang kanyang mga kasama. Ang kanilang mga mukha ay puno ng agresibong kumpiyansa na para bang sila ang may hawak ng lahat ng baraha. Sige pa, sabi ni Katrina, umupo sa tapat ko. Nandito kami para ayusin na tunang tuluyan. Kalmado akong nagsalita. Pinahahalagahan ko ang pagdating ninyong lahat. May mahalagang impormasyon na ibabahagi si attorney. Tigilan na ang formalidad, sabi niya. Gusto naming ilipat na ang titulo ng villa sa mga magulang ni Paulo. Ngayon na. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Sa kasamaang palad, imposible na yan. Walang imposible kung pipirmahan niyo lang ang mga papel, sigaw niya. Doon na nagsalita ang notaryo, ang kanyang boses ay malinaw at propesyonal. Hindi na pag-aari ni G. Arturo Reyes ang nasabing villa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ko ang unti-unting pagbabago ng kulay sa mukha ni Katrina. Anong ibig sabihin yan? Binuksan ng notaryo ang isang folder na nasa ibabaw ng mesa. Inilipat na po ni G. Reyes ang pagmamay-ari ng property sa Tagaytay sa Bahay Pag-asa Foundation para sa mga walang tahanan
Ang paglipat ay naisagawa noong Lunes ng umaga at ito po ay pinal, legal at hindi na mababawi. Ang huling mga salita, hindi na mababawi, ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa kanilang mundo. Nakita ko ang pagguho, ang kumpiyansa sa mukha ni Katrina ay nawasak, napalitan ng gulat, ng galit at sa huli, ng purong pagkatalo. Lahat ng kanilang mga banta, lahat ng kanilang mga plano, lahat ng kanilang kasakiman ay naglaho sa isang iglap. Ang digmaan ay tapos na. At ako ang nanalo. Nang araw na iyon, pagkatapos ng pulong, nagmaneho ako pabalik sa Tagaytay. Ngunit sa pagkakataong ito, ang biyahe ay magaan. Ang hangin ay tila mas sariwa, ang tanawin ay tila mas maganda. Pagdating ko sa villa, sinalubong ako ng isang pamilyar na katahimikan. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan, ito na ang katahimikan ng kapayapaan. Isa-isa kong tinanggal ang lahat ng bakas ng aking paghihiganti. Ang mga kamera, ang mga sensor, ang mga speaker. Binalik ko ang bahay sa dati nitong anyo. Pagkatapos, nagtimpla ako ng kape at umupo sa terasa, sa mismong lugar kung saan nagsimula ang lahat. Habang pinagmamasdan ko ang bulkang Taal, napagtanto ko ang isang bagay, ang paghihiganti ay matamis, oo. Ngunit ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang natatalo ang iyong kaaway. Ang tunay na tagumpay ay ang mahanap muli ang kapayapaan sa iyong sarili. Sa loob ng 3 taon, ako ay isang biyudong nagluluksa na napagkamalang pag-ibig ang pagsuko at kabaitan ng kahinaan. Ngunit ang lalaking nagtayo ng isang kumpanya mula sa wala ay natutunan muling protektahan ang kanyang sariling hangganan. Ang kabaitan na walang paggalang sa sarili ay hindi kabaitan. Ito ay kahinaan na nagbabalat kayo lamang. Ang aking telepono ay nanatiling tahimik. Wala nang mga galit na tawag. Wala nang mga banta. Sa wakas, tapos na. At sa paglubog ng araw sa lawa ng Taal, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong buo muli ako. Hindi ko lang nabawi ang isang bahay, nabawi ko ang aking sarili, at iyon ang pinakamahalaga sa lahat.